Okay, welcome po sa karugtong ng ating first video. At ang pinag-uusapan natin kanina ay yung title. Okay, ito yung code ng title. Sa loob siya ng head section. At nabangki ko na po natin kanina na itong first website na lagay dito sa title ay napaka-importante dahil ito po yung hinahanap ng browser kapag merong search dun sa Google search engine o kaya kung anumang browser ang inyong ginagamit. Okay, so yung first website dito dapat ito yung mag-describe sa buong page o kaya kung ano yung laman ng inyong page. Okay, so pag save natin yan, kagaya ng binabanggit ko kanina, pag tinignan na natin itong ating website ang ginagawa. Okay, so makikita na natin dito yung first website. Ito po siya, dito po yung dito po naka-code. Okay, lumalabas po dito sa taas. Ayan, at kasunod po ng title, dito mamaya i-code natin yung cascading style sheet at habang pinapalaki po ninyo yung inyong website, papasok din dito yung mga scripts kagaya ng JavaScript. Alright. Ngayon, wag muna natin pag-usapan yung mga bagay na yun dahil medyo dun siya mas advanced siyang lection. Kaya dito muna tayo sa body tag. Alright. Sa inyo pong web page, blanco pa lang po ito dahil wala pong laman itong body ng ating page. Kaya halimbawa gusto nyo gagawa ng title na malalaki, ang gamitin natin ay ang code na H1 close H1. Alright. At okay, sa gitna nito lagyan natin halimbawa ng title yung page, welcome to my first website. Okay, save po natin. Pag refresh po natin ng page, kikita nyo po na lumalabas ang mga malalaking letra sa page. So ang gamit po ng H1/H1, ito po yung heading number 1 at ang laki nito ay ganito. So kung gusto nyo ng mas maliit, okay, kopyahin natin ito, Control C, lagay natin dito sa baba, Control V. Alright, kung gusto nating mas maliit yan, dapat pinabago natin yung number doon, heading number 2/heading number 2. Pag save natin, ang output mas maliit dun sa heading 1. Siyempre kung gusto mo pa ng mas maliit, ayan, so ang gawin natin, palitan natin ng H3/H3. Okay, so papalit yan, Control V, H4, okay, /H4. Okay, enter natin, Control V, H5, heading 5, okay, /heading 5. Yan. Okay, so ang presentation ganyan, lumilit na lumilit. Okay, so mamili po kayo kung gaano kalaki yung gusto nyo gamiting title. Pwede nyong mamili dito sa heading tags ng 1 to 5. Okay, ngayon pag magagawa na tayo ng paragraph, ang code po para sa paragraph ay P, okay, sa unahan /P. Ibig sabihin nito na ang lahat ng text na nandito ay bumubuo ng isang paragraph. Okay, so this is my first website, please visit us regularly. Okay, ito mo yung laman ng ating paragraph. Save natin. Paglabas sa page, ganyan po ang magiging itsura niyan. Yan, para mabilis ang ating presentation, highlight natin ito, copy natin, Control C, paste natin sa baba, Control V. Okay,
i-practice yung inyong coding, i-copy paste na lang po ninyo ito. Hindi naman po kailangan maglagay kayo ng space na kagaya ng ginagawa ko, kaya lang mas maganda ang ganito para makita, ma-separate yung code nya at makita nyo yung lamang text. Pero kung gamit na natin ay Notepad++, ito ba yung sinasabi ko kanina, mayroon siyang pagkakaiba ng kulay dun sa code at sa laman na text. Okay, save natin and then refresh natin sa page. Ayan, kung nakikita nyo dito, isang linya lang ang presentation ng text, pero sa browser dinediretso niya hanggang may space ang browser, at palalakayan natin yan, kikita nyo na ayan, pinupuno niya hanggang sa dulo. Pag maliit ang screen, pinapababa niya. Okay, ito po yung sikreto ng liquid design na tinatawag. Halimbawa, malaki man o maliit ang yung screen, pinupuno pa rin ng text iyon. Okay, so dito lang muna magwawakas itong first video natin. Sa mga susunod na videos, papakita ko po sa inyo ang structure ng isang page, kung paano meron kayong mga pictures, gaya po halimbawa ng ating website. Okay, dito meron kayong picture, meron kayong navigation, meron kayong image, at meron kayong text, at kung makikita nyo, meron pa tayong advertisements dito. Alright, so dito pa magtatapos ang ating presentation para sa first lesson ng Code Literacy Project ng Host Wi-Fi Web Solutions. Edgar Manongdo.